hearts today, oh God. Lord, our desire today is just to meet you and encounter you once again, oh Lord. Lord, would you cover this place with your presence? Cover this place with your love. Cover this place with your comfort. Cover this place with healing. Cover this place with hope. Cover this place with joy, Panginoon. Cover this place with peace. Cover this place with the spirit of unity. Oh Lord, cover this place, Panginoon, with overwhelming power that only comes from you and you alone. Panginoon, we declare open heavens today. Panginoon, we are ready. We are ready for more of you, oh God. We are ready for more of your presence. We are ready for more of who you are in our lives, Lord. And we are ready to give you glory, to give you honor, to give you thanks and praise. We give you honor and glory today. We are ready to declare who you are in our lives today. Ikaw lamang ang maitataas ngayong araw na ito. Wala nang iba, Panginoon. So we declare open heavens in Jesus' name. Hallelujah! 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 Praises to you alone. Be magnified and glorified in Jesus' name. Nothing can compare to your love, O Lord. So would you let everyone experience it today?
Thank you, Lord, for your sustaining love, God. Your mercy, new every morning. Thank you so much. Thank you, God, for saving us because you love us. Thank you, God, for saving us because you love us so. Thank you, God, for saving us every day. You never leave. Thank you, God, for saving us alone. For your mercy, for your grace. Thank you, Lord. All I know, your love is like an overflow, immersing me from head to toe. Thank you, Jesus. You won't let go. Thank you. My God, so great, you mend every tear my heart sustains. Even before I knew your name, you made a way. All I know, your love is like an overflow, immersing me from head to toe. You won't let go. You won't let go. You are great. My God, so great. You mend every tear my heart sustains. Thank you, Jesus. Even before I knew your name, you made a way. My soul sings, holy is the Lord. Yesterday, today, forevermore, and I will sing your praise. Jesus is your name. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Lord, for your grace, for your love, God.
You
isa. Minsan pa nga nating palakpakan ng kabutihan ng Panginoon. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Napakabuti po ng Diyos sa ating mga buhay. You know why? Because it's already, the year is already almost over. Amen? Napansin niyo po, ang bilis lang lumipas ng 2023. It's so fast. Pinag-uusapan nga po namin sa bahay, sa family namin. 2022 is a little bit slow for our family. Ewan ko lang po sa inyo. Pero napansin ko parang ang bagal nung 2022. Maybe it's because of the transition of pandemic, di ba, to endemic. And then pagdating po ng 2023, sa sobrang dami po ng kaganapan sa aming mga buhay, napakabilis na lumipas ang panahon. Na parang January pa lang nung kahapon, January pa lang last month, and then ngayon, biglang December na, patapos na uli yung 2023 and magta-2024 na ulit. But one thing I realized on those fast-paced months this year is God is so good to us. Amen? Is God good to your lives? Di ba po, napakabuti po ng ating Panginoon, mga kapatid. That's why ngayon po ang pag-uusapan natin sa pangalawang linggo po ng ating series is to finish strong. Ang Panginoon po, He planned to us a race, a journey in life. Whereas nagsimula po ang journey ng ating buhay nung tayo po ay ipinanganak dito sa mundo, nag-start na po yung journey natin. And then hanggang sa ngayon po, nabubuhay tayo. And up to the last breath that we have, up to the final days or when Jesus Christ returns, yun po yung journey natin dito sa mundo. And the Lord wants us, or the will of God for every one of us, is for us to finish strong. For us to finish with a boom in our lives. Ayaw ng Panginoon yung yung simpleng buhay lang. Ang gusto ng Panginoon, mananagumpay. The Lord wants us to be victorious. Amen. Kaya sayaw nga po yung victorious group dyan. Amen. Ang gusto po ng Panginoon sa atin, we must be unstoppable. Amen. Di ba po? Ang buhay po natin, sinet ng Panginoon na we are not the tails, but the Lord set our lives as we are the heads. Gusto ng Panginoon, we are always having victory in every parts of our lives. We finish strong. And sadly to say, mga kapatid, may mga instances, lalo na po sa Bible, merong mga tao sa Bible, and even the famous characters in the Bible, that they started well, they started okay in their lives, and along the way, napabayaan nila yung kanilang Christian living. They neglect their Christian living, at nung katapusan ng kanilang buhay, they ended bad in their lives. So, it's so sad na makakarinig po tayo, even in our, maybe in our families, maybe in our friends and loved ones, they started good in their lives, but it ended bad. So, mga kapatid, matuto po tayo sa mga experiences, sa mga nakikita po natin ganun. Because we don't want our lives to end bad. Amen? We want our lives to finish strong. And ito pong pag-uusapan natin na finishing strong, it's not just the ending of our lives. It's also in every parts of our living today. You finish strong in what the Lord wants you to do sa mga pinagkatiwala ng Panginoon na task, sa mga gustong ipagawa sa iyo ng Panginoon, maybe sa pag-aaral. The Lord wants you to finish your studies well, strong sa mga nag-aaral dito. Sa ating mga trabaho, the Lord wants us to finish strong or to have an impact in our workplaces. Gusto ng Panginoon, we look strong as a Christian in our workplaces, and even, and most especially din, sa ating mga family, sa kanya-kanya nating mga tahanan. The Lord wants to see a strong family that is, the foundation is Jesus Christ our Lord. Amen? Yan po ang gusto ng Panginoon sa atin, that every part of our lives, we should finish strong sa ating mga ginagawa. Even in our church, this year, 2023, matatapos na naman ang 2023 natin. Ang gusto ng Panginoon, we end
with a boom. We end with a strong, tawag doon, meron tayong confirmation sa puso natin na tayo po ay mananagumpay. We are overcomers. We are victorious. We are unstoppable. We are empowered. And lahat ng yan ay ibinibigay ng Panginoon sa atin. Yan po ang kalooban ng Lord sa atin. Kaya wag niyo pong isipin porket sinabing finish strong is just the ending. No. It is today. Your lives today can end or can finish, or what you are doing today can finish strong if you lay it down to Jesus Christ. If you allow the moving of the Holy Spirit in your lives, and if you allow the Lord to be with you all the time. Amen? So right now, pwede po ba tayo muli na tumayo? At tayo po muli ay mananalangin at aawit sa Panginoon. Napakabuti po ng Panginoon. Napakabuti. Amen. Hallelujah. Alam niyo po sa buhay natin is God is so good in our lives. Amen. That's why it is very important that we acknowledge the goodness of God in your lives. Amen. And right now, before we go to our message, let's just appreciate the goodness, the power of Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Hallelujah. And let's sing this worship song to the Lord. Napakabuti mo. Just think about your months, January up to December, and think how God worked in your lives. Hallelujah. You're so good to us, Panginoon. Ang iyong likha'y luluwal, hatiin ka. Napakabuti ng Diyos. Amen. Hallelujah. Napakabuti mo, Diyos. Di ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Minsan pa, sabihin natin ang kabutihan ng Panginoon sa ating mga buhay. Napakabuti mo, aming Diyos Ama. Ang iyong likha, luluwal, hatiin ka. Sa aming buhay, Panginoon, napakabuti mo. Di ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Hallelujah. Lord, yesterday, today, and forever, you are faithful, Panginoon. Your faithful love never ends in us. Your grace and mercy
are new every morning for us, Panginoon. Lord, your love for us, hindi po nawawala. Salamat, Panginoon, sa kabutihan mo. From January 2023 up until today, December 2023, Lord, hindi nagbago, hindi nagkulang ang kabutihan mo po sa bawat isa sa amin. That's why you deserve the praises and worship of your people, Panginoon. Thank you, Lord. At sa oras na ito, Panginoon, as we speak about you, Panginoon, as we talk about you and your words, Lord, Father, I pray that you open up the hearts and minds of your people, Panginoon, and they may be like a fertile soil, Panginoon, ready to accept your word and let it grow within. The roots grow down and mangyayari po sa buhay nila ito, Panginoon, at magkakaroon po ng bunga. They may be fruitful using these words, Panginoon. Thank you, Lord. We offer to you everything, Panginoon. In this time, Panginoon, ikaw po ang itataas namin sa aming kalagitnaan. We worship you, we honor you, in the mighty name of Jesus Christ. Amen and amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. At maaari na po tayong makaupo. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. And sabi ko nga po kanina, napakabilis ng pangyayari. January lang, lumaan ng February, March, April, hanggang ngayon, December na, magtatapos na po ang 2023. At ilang days na lang po bago ang Christmas. Nabilang niyo po ba? Dati may countdown pa yan, di ba? Sa TV, merong countdown yan lagi. Ngayon ay 15 days before Christmas. So, malapit nyo nang kantahin yung, yung kinakanta nila na on the 12th day of Christmas. So, hindi, wag. And, ang katotohanan po, mga kapatid, I want to reveal to you that it is not mentioned in the Bible that December 25 is not the exact birth date of Jesus Christ. Yan. Gusto ko po yung linawin sa bawat isa. Wala po kayong makikita sa Bible na December 25 po ang eksaktong kapanganakan ni Jesus Christ. And alam niyo, mga kapatid, bakit ko ba ito sinasabi sa inyo? Ang katotohanan is, ang naaalala nating mga araw or date sa calendar natin is yung mga important dates. Diba? Katulad nito, December 25. Naaalala natin yan. Also, naaalala natin yung mga birthday natin. Sino ditong nakalimutan na kung kailan ang birthday niya? Wala naman siguro. Diba? Naaalala mo yun kasi importante yun sa buhay mo. Anniversary yung mag-asawa. Naaalala pa ba? I hope na hindi nyo nakakalimutan ng anniversary nyong mag-asawa. Yung spiritual birthday natin. Yes, yung iba naaalala pa, yung iba medyo nakalimutan na. New Year. Alam niyo kung kailan ng New Year, di ba? Kailan? December 31? Hindi. January 1. Yan, Independence Day at yung iba pang mga holidays natin sa Pilipinas. We always remember those important dates in our lives. Bakit? Lahat po kasi yan is a special day. Tama? Special po sa inyo ang araw na yun eh. Minsan pa nga hindi lang eksaktong date yung naaalala nyo. Minsan, yung eksaktong oras pa, tsaka yung eksaktong lugar. Di ba? Halimbawa na lang, Tita Weng, kailan po ang birthday mo? March 26. Naalala mo po ba kung anong oras ka pinanganak? Eksakto. Hindi na. Ako naalala ko, ang eksaktong oras ng kapanganakan ko is 9 o'clock. 9:05. Yan. Ang anak ko po, si Joash, ay ipinanganak din po siya around 9:05. Hindi naman 9, eksaktong 05, pero 9 o'clock in the morning pinanganak. 'Di ba? Sino sa inyo dito naaalala pa yung eksaktong oras ng kapanganakan niyo? O kaya anniversary. Kapatid, kailan po ang anniversary niyo po? October 25, 19 o 2000? 2000, di ba? Naalala niyo po kung saan kayo ikinasal? Makati. O di ba? Nakita niyo po mga kapatid, naaalala natin yung mga eksaktong mga detalye sa ating mga buhay kasi special po yung mga araw na yon. And yung iba sa atin, yung ibang mga pangyayari sa buhay natin, hindi na natin yun masyadong naalala eh. For example, kailan ka unang nagpabunot ng ngipin? Naalala mo pa ba?
When was the first time that your tooth got extracted? Do you remember? Di ba? Naalala o mayroong mga nakakaalala. O kaya, kailan ka first time na nilagnat? Di na. Di ba? Yung mga hindi masyadong importanteng mga pangyayari sa buhay natin, hindi na natin yun masyadong naalala. Ang naaalala natin yung mga importante. Kaya para sa akin po mga kapatid, ang kapanganakan or ang birth ni Jesus Christ kasama yung death, kamatayan, at yung resurrection ni Jesus Christ is an important event in our lives. It's very important that we know or we remember the birth, the death, and the resurrection of Jesus Christ. But, why is it that despite that it is very important, we don't know the exact dates of those events? 'Di ba? Hindi nabanggit sa Bible kung kailan, at ang daming mga argumento ng mga scholars kung kailan ba talaga yung eksaktong birth. Ganon din yung death at resurrection ni Jesus Christ. Why is it na ganon? Kala ko ba, Pastor, importante, kailangan naaalala, bakit yun? Yung birthday, hindi natin alala or hindi natin alam or hindi nabanggit sa Bible. Para sa akin po mga kapatid, kasi kadalasan, pag meron tayong sineselebrate na special day, it is only special day on that day. 'Di ba? Pag birthday mo, if your birthday comes, ikaw ang pinaka-special sa bahay. Ikaw ang pinaka-favored, binibigyan ka ng regalo or feeling emotional ka kasi birthday ko 'to eh. Dapat hindi niyo ako pinapagalitan, dapat ako yung lagi niyong binibigyan ng favor kasi birthday ko ngayong araw. And then kinabukasan, sasabihin sa'yo ng nanay mo, hindi mo na birthday, tapos na. Di ba? Nawawala na yung pagka-special ng araw mo kasi lumipas na yung birthday mo. And mga kapatid, hindi po ako makikipagtalo sa inyo kung bakit hindi ba nabanggit sa Bible, despite that it is very important that we remember the birth of Jesus Christ. Pero, ang question ko sa inyo, papayag ba kayo na every December 25 lang natin maaalala? Or every December 25 lang ba special ang birth ni Jesus Christ? Hindi, di ba? That's why it is, for me, that's the reason kung bakit hindi inalaw ng Lord na masulat sa Bible yung eksaktong kapanganakan. Kasi may tendency tayo na kapag special day, eksaktong nakasulat, dun lang natin yun inaalala. Ang Panginoon, ang gusto po ng Panginoon sa atin, maalala natin every day, not just in December, ang kapanganakan ni Jesus Christ. Why Jesus Christ came here on earth and what's the purpose of the life of Jesus Christ. And kailangan, aanhin natin na naaalala natin yung kapanganakan ni Jesus Christ kung hindi naman yun umiepekto sa buhay natin. So mga kapatid, even though you remember the birth of Jesus Christ every day in your lives, but it doesn't have an effect in your life, that's nothing. Wala po yan bearing sa ating mga buhay. And hindi ko naman po sinasabi na huwag tayong mag-celebrate ng Christmas. Mga kapatid, huwag niyo po maisipan ng mali. Wala pong masama ang mag-celebrate ng Christmas, lalo na sa December 25. Alam niyo po, hindi po kasalanan na hindi din natin alam ang eksaktong birthday ni Jesus Christ. Alam niyo po kung paano ba nagiging kasalanan yon? Nagiging kasalanan po yon kapag hindi kayo mag-invite sa December 25. Hindi po. Nagiging kasalanan lang po yon kapag walang epekto sa buhay mo ang kapanganakan ni Jesus Christ. If it doesn't have an effect in your life, then sayang mga kapatid. It becomes a sin in your life na even though that you know or you celebrate Christmas but it doesn't have an effect in your life, sayang po or nagkakasala lang tayo. Because Jesus Christ came here to be our Savior nang hindi tayo tinatanong kung gusto ba natin. Tama? Hindi naman nagtanong si Lord sa inyo, yung amang Diyos natin na napakabuti, tatanungin niya, gusto mo bang padala ko dyan si Jesus Christ yung buhay niya para sa'yo? Hindi eh. Hindi pa nga tayo buhay nun eh. Di ba? Ipapanganak pa lang tayo nun nung nangyari yon. But Jesus Christ came here on earth not
asking everyone's permission. Or not asking everyone kung gusto ba natin. Sa ayaw at sa gusto natin, dahil mahal tayo ng Panginoon, because God loves us so much, it happens 2,000 years ago. John 3:16, for God so loved the world, not just Christians, not just the Israelites, not just the Jews, hindi lang yung mga tao sa Israel, hindi lang sa Pilipinas, but the whole world. God loves the whole world. That's why He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him will not perish but have everlasting life. It is not our choice, mga kapatid, na dumating si Jesus Christ sa buhay natin. But it is God's choice that we have a birth to remember. It is God's choice that we have Jesus Christ here on earth 2,000 years ago. But, mga kapatid, it is our choice kung isa sa pamuhay ba natin yung reason of the season. It is your choice that you will have a fruit in your life dahil si Jesus Christ ang nag-save sa'yo. That's why napaka-importante po, mga kapatid, that we reflect in our lives. I-reflect natin na nangyayari ba yung kapanganakan ni Jesus Christ sa buhay natin. Starting January na lang, wag na lang tayo masyadong lumayo. Starting January 2023, let's reflect in our lives. Are we still on the right track? Matatapos na ang 2023, are we still on the right road? Are we still walking in the narrow road and not on the wide road? O baka mamaya, dalawang paa. Yung kaliwang paa mo nasa wide road, yung kanan mo nasa narrow. Let's reflect, mga kapatid. At kapag hindi kasi natin yan ni-reflect, if we do not think about it, we might finish bad. Our lives might end bad sa ating mga buhay. And as we assess our lives, beginning January na lang muna, is ito yung attitude na merong dalawang outcome sa buhay natin. Sabihin nga po natin, regret. This is an attitude, regret. Merong dalawang possible outcome po yung regret sa ating mga buhay. Sa Tagalog po, ang regret ay panghihinayang, pagsisisi, di ba? Parang nanghihinayang ka na may hindi ka nagawa. Nanghihinayang ka na hindi nangyari to sa buhay mo or hindi mo sinunod ito ang ginawa mo. Totoo, di ba? Sino ditong walang panghihinayang? Sa 2023, January hanggang ngayon, I believe wala. Lahat tayo naka-experience na we have those regrets. It's either the negative regret or the positive regret. And right now, gusto ko po munang puntahan natin yung negative type of regret na attitude. Most of the time, ang dami-dami nating what if sa buhay natin. What if? Hindi na lang ako nagsimba ngayon. What if I chose to be with someone than meet with the Lord on Sunday? What if I chose to be in the world than to accept Jesus Christ as Lord and Savior? Medyo babawa natin sa pagsunod sa kalooban ng Panginoon. What if ito na yung tinanggap ko na lang na trabaho, hindi na lang ito? What if hindi ko to binili, ito na lang yung binili ko? What if lumipat na lang ako ng bahay noon, kesa ngayon pa ako lumipat? What if hindi na lang muna kami nag-baby? Di ba? Ang dami ngayon, may mga baby, mga magkakabatch yan sila JD, di ba? Ang dami mga babies ngayon na magkakabatch What if, sa tingin niyo ba, mga kapatid na may baby dito ba sila Carla, yan, sila Lim, di ba? What if, hindi kayo nag-baby ngayong taon, tingin nyo? So, marami tayong mga what ifs. And itong mga what if sa buhay natin, it's a sign of regrets in our lives. Nagdadalawang isip, nanghihinayang tayo kung bakit hindi man natin yun ginawa sa ating buhay. And why do we regret? Bakit ba tayo nanghihinayang? Kadalasan po, mga kapatid, kaya tayo nanghihinayang, it is because it's not favorable to us. Yung decision na ginawa natin is not favorable to us. Or yung result pala, yung resulta ng decision na ginawa natin, hindi naging pabor sa atin.
Kunyari, tinanggap mo tong trabaho to, napasama ka pala. 'Di ba? Pumangit pala yung career mo lalo. So, magkakaroon ka ng what if. Sana, hindi ko na lang pala to ginawa. What if, yun na lang yung tinanggap ko, dalawa yun eh. Yung in-applyan ko, sana doon na lang ako pala. 'Di ba? Nagkakaroon tayo ng what if because the decision that we made is not favorable to us, or the result of the decision that we made did not favored us. Kapatid, kung kalooban ng Lord, yung pinili mong decision, if it is the will of God that you decided something, and along the way, hindi naging favorable ito sa'yo, huwag ka mag-alala. You are in the process. Huwag ka mag-alala kasi nasa proseso ka. Merong plano ang Panginoon sa'yo. Antayin mo lang yung plano ng Panginoon para sa'yo. Never na kalooban ng Panginoon na mapapahamak tayo. It is never the will of God that yung mapahamak tayo sa ating mga buhay. Amen? Naniniwala po ba kayo doon? Ang kalooban po ng Panginoon sa atin ay laging mapabuti. Pero hindi rin po, kalooban din po ang Panginoon po, winaningan din tayo na makaka-experience po tayo ng trials and sorrows in this earth. That's why God never promised us a good life consistently. Kasi magkakaroon po tayo ng mga rough roads sa ating mga buhay. And minsan, part po ng proseso natin sa kalooban ng Panginoon na makakaranas tayo ng kahirapan, ng sakit ng damdamin. It is because we do the will of God. It is because we decided something na naka-align sa kalooban ng Panginoon. Si Jesus Christ mismo nagsabi niyan that in this world, you will have many trials and sorrows. And ito naman, sa kabilang part naman, sa kabilang kamay, minsan, hindi nagiging favorable sa atin yung resulta ng decision natin. It is because along the way, mali yung puso natin. We decided on something and then mali yung puso natin doon sa decision natin. For example, nakaranas ka ng victory sa buhay mo. Naging successful ka sa buhay, pero kinalimutan mo ang Panginoon. Naging ma-pride ka. Nag-cause sa'yo yan ng negative effect sa buhay mo. Instead na maging mabait kang tao dahil sa success na ginawa mo, ito yung nangyari dahil mali yung puso. Naging madamot ka lalo, naging greedy ka, hindi ka naging mapagbigay, hindi ka nagbabalik sa Panginoon, at napalayo ka sa kalooban ng Panginoon. Kaya, ito yung nagiging entry point ng kaaway sa buhay natin eh. Yung mga decisions natin na along the way, hindi nagiging maganda yung resulta sa buhay natin, ito yung ini-inject niya. Dapat hindi mo na lang sinunod ang Lord eh. Kung hindi mo sinunod ang Lord, maganda sana yung mangyayari sa'yo. Yan yung ini-inject ng kaaway sa ating mga buhay. And then, ang tendency sa atin, manghihinayang tayo. Magkakaroon tayo ng regret. Sana pala, hindi ko na lang sinunod si Lord. Eh di sana hindi ako napapagalitan lagi ngayon. Eh di sana hindi ako walang nakikialam sa buhay ko ngayon. And ipinaparamdam mo lang sa Panginoon na yung pagsisisi mo sa pagtanggap sa Kanya is galing sa puso mo. Kumbaga, talagang pinaparamdam mo sa Lord na nagsisisi kang tinanggap mo siya or sinunod mo yung kalooban ng Panginoon. That's why napaka-importante, pinaalala po sa atin ni Apostle Paul, makibukas po kayo sa Philippians, that we should forget our past and look forward. Sabi po yan, Philippians chapter 3. Yan, open up your Bibles and basahin po natin sabay-sabay. Philippians chapter 3 verse 13. 1, 2, 3, go. But I focus, come on, sabay-sabay po natin basahin. 1, 2, 3, go. But I focus on this one thing, forgetting the past and looking forward to what lies ahead. Ang ganda po, no? Ang ganda ng paalala ni Apostle Paul sa atin. And napaka-practical sa ating mga buhay that we should forget our past and look forward on what lies ahead. This is one of the secret on how we will finish strong in our lives. That we forget our past and look forward to what lies ahead. Imbis na manlumo tayo sa kakaisip natin, sa mga what ifs natin sa ating mga buhay,
Tingnan natin yung nasa harapan natin. Napakaganda ng ibinibigay ng Panginoon sa ating mga harapan. Napakaganda ng nire-ready ni Lord para sa atin sa harapan natin, hindi sa likuran natin. Ang ating mga nakalipas, ang lugar po niyan sa ating buhay, sa likod, hindi sa harapan. Dahil kapag nilagay natin ang past natin sa harapan, we will define ourselves based on our past. Gusto niyo ba yun? Ma-define kayo on your past. Ano ba ang past life mo? Maybe, hindi ka pa mananampalataya. Maybe, masama ugali mo. Maybe, noon, nagmumura ka. Maybe, noon, naglalasing ka, naninigarilyo ka. Ito yung mga past life mo na hindi mo na ginagawa ngayon eh. Gusto mo ba na pag nilagay mo yung past life mo sa harapan mo, si ano, yung manginginom. Si ano, yung lagi nasa labas ng bahay, laging lasing. Gusto ba natin yun yung nakikita sa atin? No, di ba? We want our past to be in our back at lesson na lang yung makikita doon at we look forward on what is in our front. At ano yun? Yung binigay ng Panginoon sa atin, salvation. Our life in Christ. Christianity. Christian living. Yan po yung nilagay ng Panginoon sa ating mga harap. Kaya ang title po ng pag-uusapan natin ngayong umaga is Look Forward to What Lies Ahead. Look forward to what lies ahead in your life. Sino po dito sa atin magsasabi na nagkakamali ako na ang design ng Panginoon sa bawat isa ay ikabubuti? Sinong mag-agree? Na mali ako, na ang gusto ng Panginoon para sa atin ay makakabuti. Di ba wala? We all agree. We all agree that the Lord wants for us is good. Di ba? Jeremiah 29:11, For I know the plans I have for you, says the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Kaya kung hindi po kayo naniniwala sa akin na ang kalooban ng Panginoon ay para sa ikabubuti natin, baka wala sa Bible niyo yung Jeremiah 29:11. But we all believe that God wants for the better. God wants us to be better and to be good. Look, yung past natin mga kapatid, parang ganito yan parang nagda-drive. Sino mga driver sa inyo? Sino may mga sasakyan? Or nakikigamit ng sasakyan, nakikihiram, nakapag-drive na? Sino po? Huwag kayong mahiya. Sige, para makakita ko, sino po ang mga nakapag-drive na sa inyo? Yan. So, may mga driver tayo dito. Alam niyo po ba, ang invention ng side mirror tsaka ng rear view mirror, hindi yan dinesign or hindi yan dinesign na malaki. Ako, nung nagdadrive ako, gusto ko sana malaking salamin. Kaya nagsubok ako noon sa sasakyan namin na magkabit ng malaking rear view mirror. Ang laki talaga, malaking ganun. So, dahil ang laki niya, yes, JD, napaka-convenient kasi isang tingin ko lang, kitang-kita ko ano yung nangyayari sa likod ng sasakyan. Napaka-convenient. Ganon din yung mga, di ba, yung mga truck. Imagine niyo yung mga truck, side mirror nun, ilagay niyo sa kotse. Di ba? Ganon kalaking side mirror nasa gilid. Napaka-convenient. Kitang-kita mo yung likod, ang daling tingnan yung mga sidings ng sasakyan, yung nangyayari sa likuran. Napaka-convenient. Kaso lang, baka hindi ka pa nakakalayo ng ilang meters, nabangga ka na. Kasi pinag-isipan po yan ng mga designer ng kotse na ganun lang kaliit. Why? Kasi kailangan mo lang yun just to have a glimpse. Just to have a short look at the back and short assessment sa likod. Kaya ang sasakyan mga kapatid, huwag kang magbabad sa side mirror at sa rear view mirror. Bakit? Kasi kapag nagbabad ka dyan, hindi mo na nafo-focus yung nasa harapan ng sasakyan mo, mababangga ka na. Amen? Ganyan po ang buhay natin, mga kapatid. Kapag ang gusto natin laging makita, ma-highlight sa buhay natin, yung past natin, gusto natin laging binabalikan, gusto natin laging sinasariwa, yung past natin, ano ba, ang ganda ng buhay ko noon na. Nagkakaroon ka ng pagsisisi sa ano yung nasa harapan mo ngayon. Ang mangyayari, mapapahamak ka lang. Masisira lang ang buhay mo at gugustuhin mo lang na bumalik sa dati mong buhay. That's why we just need a glimpse right now. Babalikan po natin. January lang, wag na po tayo munang lumagpas. January 2023 up until today, December, balikan natin ng konti. What happened?
in my life this year? Maybe karamihan sa atin, pag nagbalik tanaw tayo sa 2023, may mga failures, tama? 2023, we have failures, we have sorrows, mga kalungkutan sa puso. Amen? Challenges. Sinong na-challenge dito last year? Etong taon na to. Di ba? Dami natin challenges. Who cried? Maraming umiyak, di ba? Tears of joy maybe, or tears of sadness, tears of regrets, di ba? Marami tayong o sino naka-experience sa inyo na magawan ng hindi maganda ng kapwa last year, etong year? Meron, di ba? Ako, naranasan ko rin yun. Na merong someone na gumawa sa atin ng hindi mabuti. Di ba? Na nag-cause sa atin na sumama yung loob natin. And ako po, masasabi ko sa inyo, kapatid, 2023 is one of, merong napakalaking negative thing na nangyari sa buhay ko. Ano po yun? Namatay po yung mother ko. Yung father ko, nauna na noong 2007. Then, 2023, namatay naman po yung mother ko. And masakit talaga sa looban yun. Sinong hindi masasaktan na mamatayan sa buhay, di ba? Napakasakit na mawalan. Ganyan po yung pangyayari sa atin eh. We all have ups and downs in our lives. Sometimes, most of the time, nasa down mga eh. Tapos unti-unti lang tayong umaakyat sa ating mga buhay. But, kaya ako ba binabalikan yung past ko na yon? O kaya ba natin iniisip yung past na yon for us to create what if sa buhay natin? No. Ako po mga kapatid, kahit na marami akong regret nung buhay pa yung mother ko, ang dami kong naging regret na sana pala mas nag-spend ako ng time sa kanya ng mas mahaba, mga ganun-ganun. Pero I believe na pinlano ng Panginoon ang lahat ng pangyayari sa buhay natin for the better good of our lives. Maybe God has something for me. That's why ang aking mother ay nasa Panginoon na 2023, not 2024, not 2025. Maybe there's a good plan for me na nanggagaling sa Panginoon. At yun yung titingnan ko sa aking harapan. I'm just gonna look back on those happening in my life para magamit ko on what lies ahead sa aking harapan. Ano ba yung mga pagtuturo ng Lord na naranasan natin sa ating buhay this year? Yung mga pagsubok na pinagdaanan mo, mga trials in life, have you extracted the right lessons in your life dun sa mga pagsubok na pinagdaanan mo? O dumaan lang sa'yo at walang pagtuturo? I hope mga kapatid, na bawat pagsubok sa atin, tingnan natin, ano ba yung tinuro sa atin nung pagsubok na yon? And instead na magtanong tayo sa Panginoon, Lord, bakit mo naman hinayaan na mangyari sa akin to? Galit ka ba sa akin? Kaya sinusubok mo ako ng matindi. Instead na magtanong po tayo ng ganun sa Panginoon, ang tanongin natin sa Lord, Lord, what's your purpose? What do you want me to learn from this trial? From this pagsubok sa ating mga buhay? Ano ba ang gusto mong ituro sa akin, Panginoon? Yan ang magandang question lagi. Kapag merong hindi magandang nangyayari sa buhay mo, hindi yung sisisihin mo agad ang Panginoon. Ikaw kasi Lord eh. Ano ba naman to Lord? Ano ba naman tong mga tao sa paligid ko ang sama-sama? But I want you to always ask, Lord, what do you want me to learn from these negative things na nangyayari sa aking mga buhay? Your past is not for you to regret, but for you to reflect. This is the purpose of our past, for us to reflect, not to have negative regrets. And now mga kapatid, ito yung sinasabi ko sa inyong positive attitude of regret. Kanina negative eh. Yung mga what if na sana hindi mo nalang pinili ang Panginoon, sana hindi ka nalang ganito. Ito naman positive regret na nagre-reflect ka sa past mo, tinitingnan mo ano ba yung nangyari sa past ko at paano ba ito makakatulong sa aking future. Yung iniisip mo na hindi ko na to gagawin sa susunod, napagdaanan ko na to eh. Nangyari na sa akin to, kaya alam ko nang gagawin ko sa susunod. Or sana pala, nagpalalim ako sa Lord para mas gumanda yung buhay ko. This is the positive regrets in our lives. To correct the mistakes that we have in our past. Tingnan yung mga mali doon at i-correct natin ngayon, moving forward. And kapag na-realize natin
Na when we realize na noon pala hindi tayo na masyadong nagseseryoso. Ngayon, nagre-regret tayo doon. Meron tayong pagsisisi at panghihinayang. Ang gagawin mo ngayon, magsiseryoso ka na. So, this time, aayusin mo na. It means you regret the past and you do something about it. Hindi lang basta regret. Hindi ka lang nanghihinayang at nagsisisi at magmumukmok ka na lang buong buhay mo. Hindi. But after you regret something, you will do something about it. There is action. Meron kang gagawin. And right now, meron pong 3 reflection tayo na dadaanan. Hahatiin ko po ito today and next week. Dahil ako pa rin po ang speaker ninyo next week. So, 3 po ito. Hahatiin ko po. Kung saan lang po tayo aabot, sa 3 na yon, i-end po natin ngayon. So, first reflection question is, I want you to think, itong mga reflection questions na to, paano natin to magagamit on what is lying ahead of us. Kung ano yung nasa harapan natin. And kapag tinanong natin itong mga reflection questions na ito, inuulit ko po, katulad ng lagi kong pinapaalala, huwag niyo pong iisipin ang ibang tao. Ang iisipin niyo lang po yung sarili niyo. Huwag mong i-reflect yung asawa mo, yung mga anak mo, or yung mga kaibigan mo si ano, ganito yan eh. Huwag. Ikaw lang. Sarili mo lang. And hindi naman yan malalaman ng katabi mo kasi ikaw lang nakakaalam ng sarili mo. First, reflection question is, did we accept the challenge? January 2023 hanggang December, challenging year, tama? Ang daming challenges na nangyari. Question ko sa inyo, tanongin niyo sa sarili niyo ngayon, did I accept those challenges in my life? Nung dumating ba yun sa buhay mo, ang reaction mo ba, problema na naman. Problema na naman to ah. O ang sinasabi mo sa sarili mo is, game, laban. May dumating na pagsubok, sige, harapan na to. Ganun ba yung reaction natin sa ating mga buhay? Hindi po ako naniniwala dito na may tao ditong hindi nasubok last year or hindi nakaranas ng challenges sa kanyang mga buhay. Maybe yung iba sa atin, buong buhay niya punong-puno ng challenges. Merong mga ganun, wag na po kayo magtaas ng kamay. Na punong-puno ng pagsubok, na punong-puno ng mga pagsubok sa buhay. And maybe yung iba rin sa atin, 2023 is the most among of all the years na nabuhay ka, itong 2023 yung pinakamahirap na taon sa buhay mo. And maybe, yung iba rin sa inyo, sa tinagal-tagal niya ng Kristiyano, ngayon lang siya na-challenge ng ganito sa buhay niya. Huwag na po kayo magtaas ng kamay. Maybe yung iba sa inyo, ganito po. Maybe yung iba, bagong Kristiyano pa lang, kakatanggap pa lang sa Panginoon, tsaka pa nakaranas ng matinding pagsubok sa buhay. Maybe just this year, you accepted Christ as your Lord and Savior, and then something happened to you at na-challenge ka ng matindi sa iyong buhay. John 16:33, sabi ni Jesus Christ, I have told you all this so that you may have peace in me here on earth. Or in other words, habang nabubuhay ka pa dito sa mundo, including us. Hindi lang nung mga panahon noon nakausap ni Jesus Christ yung mga disciples, but up until today, Jesus Christ is telling us this one, that here on earth, you will have many trials and sorrows. Many. Hindi no trials and sorrows, but many trials and sorrows. But take heart because I have overcome the world. Napakabuti po ng Panginoong Hesus. Alam niyo kung bakit? Hindi siya nagsusugarcoat. Inire-reveal niya sa atin yung katotohanan na mangyayari talaga. Totoo, di ba? Nangyari naman talaga eh. Na napakaraming trials and sorrows. Kasi kapag sinabi ng Panginoon dito, hindi, wala ka mararanasan na pagsubok pag Kristiyano ka na, hayahayang buhay pag Kristiyano. Kung ganun ang sinabi ng Panginoon, ang sasabihin na lang natin sa Kanya ngayon, nagsisinungaling ka pala. Kasi ang dami kong pinagdaanan. Magmula nung tinanggap ko ang Panginoon, ang dami kong pagsubok. Di ba? But God is so good. God is so wonderful. God really loves us. Why? Because pinili niyang sabihin sa atin yung katotohanan na may pagdadaanan tayong mga matitinding pagsubok. And also, hindi lang siya basta nagbigay sa atin ng
true warning, but also He gave us hope. Bakit? Sabi ni Jesus Christ, take heart because He overcame the world. Kung napagtagumpayan ng Panginoon yan, mapagtatagumpayan din natin yan. Amen? Kaya mga kapatid, itong verse na ito, para sa iyo to. Pwede mo bang tanggapin yun ngayon at magsabi ng amen? Para sa iyo to, kapatid. Sa iyo yan, itong verse na ito, na hindi para magkaroon ka ng takot, para you will experience fear, no, but God wants to warn you so that you may think ahead on what lies ahead of you. Para masabi mo na, maybe bukas, maybe sa isang linggo, maybe next year, 2024, meron na namang pagsubok na dadating sa aking buhay. Yan po ang gusto ng Panginoon na ibigay sa atin. Walang exempted sa challenges na pagdadaanan natin. Kaya, inaalaw ng Panginoon itong mga challenges na ito for a good purpose. Hindi para pagtripan tayo, hindi para mag-down ng someone, hindi po ganun ng Panginoon eh. Hindi kanya tatapakan, hindi kanya hahayaang nakababa. But trials and sorrow happens, or God allows it in our lives because He has a good purpose in us. And Jeremiah 29:11, the purpose of God is not to harm us, but to give us hope and future. The question is, did you accepted the challenge? O umatras ka na lang? Ikaw ang makakasagot niyan. This year, tinanggap mo ba yung hamon o umatras ka na lang at nagpatalo ka na lang? And I believe kaya ka nandito ngayon, it is because hindi ka umatras. You are here right now, still standing by the grace of God because you accepted the challenge of the Lord. Magkaiba kasi yung attitude na, problema na naman. Magkaiba yon kesa sa, sige, laban, kasama ko ang Panginoon. That's what it is in accepting a challenge. Kasama natin ang Panginoon sa laban natin na ito. And moving forward, mga kapatid, on what lies ahead of us, ano yung gusto ng Panginoon na attitude natin that we should take heart. Take heart. Kung noon, naiirita ka sa mga dumadaang pagsubok sa buhay mo, inis na inis ka kasi nasusubok ka sa buhay. Pero ngayon, and moving forward, alam mo na ang hindi tamang attitude yung ganon na naiirita ka. Pero ang tamang attitude is you take heart. Ano pa yung ibang word dito? Be courageous. Ano pa? Be strong in the Lord. You take heart, yung puso mo, ilalagay mo doon, and magiging matatag ka. Bakit? Kasi kasama mo ang Panginoon. Because God or Jesus Christ overcame the world. And hindi ko naman sinasabi sa inyo, or hindi ko sasabihin sa inyo na napakadali ng mga pagsubok. Kasi kapag sinabi ko sa inyo, sasabihin nyo sa akin, nagsisinungaling ka, pastor. Ang hirap eh. Totoo, di ba? Ang hirap ng mga pinagdadaanan natin sa ating mga buhay. Pero I want to tell you right now na kapag tinanggap natin courageously yung hamon ng buhay natin, I'm sure that it is worth it. Kapag tinanggap natin yung mga pagsubok at nilabanan natin yan ng buong puso, it is very worth it. Why? Sino ditong mga may anak? Mga nanay na may anak? Siguro yung iba sa inyo, nung pinanganak niyo yung inyong mga anak, anong tawag doon? CS. Or yung hiniwa. Or yung iba rin sa inyo, siguro nanganak ng normal delivery. Sino yung mga normal delivery? Ang dami, praise God. Di ba? Alam nyo, believe po kami sa mga nanay na nanganak normal delivery, napakahirap nun, di ba? Ang sakit. Even yung mga CS, ang sakit pa rin yun eh. Si Pastora Joyce, CS siya, pero ramdam pa rin niya eh. Sabi niya kahit may anesthesia, sabi ko, naku, baka kulang yung anesthesia. Hindi. Talagang masakit talaga ang mga anak. Di ba? Napakasakit nun. Pero right after the birth, ano yung nararanasan nyo? Wow! Angel. Di ba? Sinabi sa Bible yan, mga kapatid. John 16:21. Sabi ni Jesus Christ dito, it will be like a woman suffering the pains of labor. Para daw yung mga nanganganak na babae. When her child is born, her anguish gives away
to joy. Napapalitan ng joy because she has brought a new baby into the world. Di ba? Totoo po ito eh. Sa buhay natin, literal, pag nanganak ka at nakita mo na yung baby mo, meron ba dito na nung nakita niyo yung baby niya, hindi sa akin to. Siguro naman walang ganun. Di ba? Nakita mo lumabas sa'yo eh, tapos tatanggihan mo. Lahat tayo kapag nakita natin, even in the negative situation in life, kahit na hindi, kahit na hindi maayos yung proseso ng pagbubuntis mo at panganganak mo, pero pag nakita mo na yung baby mo, napapawi yung sakit, nararamdaman mo, at nagkakaroon ka ng joy sa puso mo. Hindi mo sinasabi, ay, tiyanak. Pero ang sinasabi mo, angel, blessing. Di ba? Natatawa kayo, baka may nagsabing tiyanak. Hindi. Sa buhay po natin, yung mga pagsubok na pinagdadaanan natin, ganito daw yun. Mga kapatid, ang hirap-hirap ng pagsubok sa buhay. Yung tipong napapaluhod ka na at napapakapit ka na sa sobrang tindi ng mga pagsubok natin sa buhay. Pero once na malagpasan na natin yon at once ay binigay na sa atin ang victory na nanggagaling sa Panginoon, para kang nanganak at nakita yung baby mo. Ay, ang sarap na pagtagumpayan ko. It's all worth it. It's all worth it na meron tayong pagsubok na pinagdaanan. Why? Kasi yung mga pagsubok na yun, it's not meant to destroy you, but it is meant to give you a life lesson. At yung life lesson na yun yung nararamdaman mong joy. Buti na lang. Pinagtagumpayan ko to. Buti na lang hindi ako sumuko. Kasi kung sumuko ako, baka wala na ang buhay ko, baka nagpakamatay na ako or something. Pero dahil hindi ako sumuko, alam ko na yung gagawin ko sa susunod. Nagkakaroon ka ng fulfillment na feeling right after you pass through or you break through sa pagsubok na yon sa iyong buhay. And kaya mga kapatid, ang encouragement ko sa inyo ngayon, kung ikaw ay sinusubok sa buhay mo ngayon, be courageous, take heart, be strong in the Lord. Dahil merong kapalit yan na joy sa puso mo once na matapos mo na yung problema na yan. Ephesians chapter 6 verse 10, be strong in the Lord and in His mighty power. Bakit in the Lord? Kasi sa buhay natin, wala tayong kakayanan na mapagtagumpayan yan. We need God in our lives. We need Jesus Christ in us. Kapag kasama natin ang Panginoon, di ba ano yung sabi sa kanta? Kasama natin ang Diyos, di ako mababalisa, hindi ako malulunod. Kasama natin ang Diyos. Totoo po yung kanta na yun eh. Dumaan man ako sa apoy, hindi ako matutupok. Dumaan man ako sa ilog, hindi ako malulunod. Why? Kasi kasama mo ang Panginoon. Dito nanggagaling yung kalakasan natin. Dito nanggagaling ang ability natin to break through these problems kapag kasama natin ang Panginoon sa ating mga buhay. Amen? If you accepted the challenge in your life, then be courageous. Meron kang challenges, meron kang trials and sorrows na mararanasan sa mga susunod na araw. Hindi po ako nanloloko, hindi rin po ako nananakot. But you will experience in the future these challenges in life. Habang buhay pa po tayo, pasama na ng pasama ang mundo. Pagulo na ng pagulo ang mundo, parami na ng parami ang mga pagsubok sa buhay. Pagdadaanan mo yan. And I want to encourage you to take heart. Be strong in the Lord. Isama mo ang Panginoon sa buhay mo, and I'm sure na pagtatagumpayan mo yan at mararanasan mo ang joy sa buhay mo. Amen? At dito na po ako magtatapos. Ipagpapatuloy po natin next week yung dalawa pang challenge question na ito. And as we end this morning, mga kapatid, I want to encourage you this life verse na mapanghahawakan po natin habang buhay pa tayo. Habang meron pa tayong buhay na pagdadaan ng mga pagsubok. In our lives, totoo, mahirap ang buhay. Ang daming lubak, di ba? Ang daming mga pinagdadaanan. Punong-puno tayo ng mga obstacles, parang roller coaster yung buhay natin.
Kahapon lang okay ka. Then pagdating ngayon, biglang may dumating na pagsubok sa buhay mo. Kahapon lang okay yung trabaho mo, biglang ngayon, biglang bumagsak yung kumpanya. Kahapon lang maayos yung kalusugan mo, okay na okay yung health mo, biglang ngayon, down ka na. May sakit ka na. Kahapon lang, masaya kayong mag-asawa, biglang ngayon, magkaaway na kayo. Di ba? Tawag doon? Unpredictable. Napakabilis ng pangyayari sa buhay natin that it causes us sometimes to regret. It causes us sometimes to step back. But the Lord wants us to accept the challenge with the fullness of our hearts. Kaya naman tayo nagdadaan sa mga pagsubok na yan, it is because we are under construction. Our lives are still under work in progress. God is not finished with us yet. Amen? God is not finished with us yet. But one thing I want you to hold on to. One thing I want you to hold on the promises of God is Philippians 1 verse 6. And I want everyone to stand up right now. Pwede ba natin itong basahin ng sabay? Let's all read this together. Pero not just reading it dahil nakasulat sa ating mga screen, but I want you to read is personalizing it, owning it. When we read it that I am, you are talking about yourself. Okay? Pag binasa po natin ito with conviction, ako to. Para sa akin tong verse na to. Okay po? Basahin natin 1, 2, 3, go. And I am certain that God who began the good work within you will continue His work until it is finally finished on the day when Christ Jesus returns. God is not yet done in your lives. He will continue His work. Kung ano yung sinimulan ng Panginoon na mabuti sa buhay mo, tatapusin niya yan. Pagtatagumpayin ka niya sa mga pagsubok na pinagdadaanan mo. Walang pagsubok, mga kapatid, na hindi tayo bibigyan ng Panginoon ng way out. God always presents us a way out in these challenges. But the question is, are you going to step back or are you going to accept the challenge and be courageous in your heart because you believe in your heart that Jesus Christ overcame it for you? Naniniwala po ba kayo, mga kapatid? Sino pa ang naniniwala dito na hindi pa tapos ang Lord sa buhay niya? Sino po ang naniniwala sa inyo na may inaayos ang Lord sa buhay mo? Sino po ang naniniwala na yung mga pagsubok sa buhay mo ay darating pa? Amen, di ba? Sino dito naniniwala na kapag may tumating na pagsubok sa buhay, mapagtatagumpayan mo yan dahil na kay Kristo ka? Amen. Kung naniniwala ka, mga kapatid, sige, palakpakan natin ang Panginoon and let's declare, if not for your goodness, not for your grace, declare, no, nowhere I would be today. If not for your kindness, never could say, I'm still standing. This is the truth. Amen? If not for your mercy, if not for your love, I most likely would have given up. If not for your favor, I never could say, I'm still standing. Once again, if not for your goodness, if not for your goodness, if not for your grace, I don't know where I would be today. If not for your kindness, I never could say, I'm still standing. If not for your mercy, if not for your love, I most likely would have given up. If not for your favor, I never could
to the Lord right now. Father, we acknowledge that because of you, not because of us, it's because of your goodness, your power, your grace and mercy and love, Lord. That's why we are still standing and we will remain standing, Panginoon, in our lives. Not just today, but tomorrow, 2024, Panginoon, and the remaining of our lives. We will remain strong, we will remain standing because we have you in our lives. Because of what you are doing in our lives. Thank you, Panginoon. Father, we thank you for the past. We thank you for the past, Panginoon. Sa mga pinagdaanan namin noon, January hanggang ngayon, Panginoon. All this, Panginoon, lahat po ng mga bagay na ito na nangyari sa amin, it became a lesson in our lives. At salamat po at nireveal mo sa amin at magagamit po namin ito, Panginoon, sa aming mga buhay as we look forward on what lies ahead of us. Panginoon, patatagin niyo nga po ang puso at isipan ng bawat isa. Lord, make each and every one of us strong in you, Panginoon. Cling in you, Panginoon, dahil we cannot do something without you. We cannot overcome the trials and sorrows without you, Panginoon. That's why, Father, strengthen them. Give them hope, Panginoon. Remind them that they need you in their lives, Panginoon. Father, marami pong mga pinagdadaan ng pagsubok. Ang mga kapatiran kong ito, I pray, Lord, na pagtagumbayin mo po sila, Panginoon, and use these problems and trials, Lord, para ma-convert into testimonies, Panginoon. Let this happen in their lives, become their living testimony that you are good in our lives. And Father, I pray that you prepare them in the future, Panginoon. Sa magulong mundo na ito, Panginoon, prepare their hearts, prepare their minds, Panginoon. At kapag ikaw po ang kasama nila, Panginoon, whatever circumstances that they will face, they will overcome, Panginoon. We will overcome. Thank you, Lord. Napakabuti mo po. Salamat po. Ingatan mo po ang bawat isa sa aming paghiwa-hiwalay. May you be glorified in what we are doing, whether we eat or drink, Panginoon. Whatever we will do, we will glorify you. Thank you, Lord, in the mighty name of Jesus Christ. Amen and amen. God bless, mga kapatid.